So, good morning po kay Ongan. Pakigrit tayong kasipin tayong good morning and welcome king family ng God. So, right now, first time, no? Welcome, second time. At tayo po ay i-enjoy lang po natin ang Word of God sa umaga pong ito. Well, the message that we have right now ay pagpapatuloy po natin, no? Tuloy-tuloy lang. Napakahalaga na alam natin. Last 2 nights, meron pong nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, ito po ay family man na, pero nung young man po siya, ako yung nagsishare din ng Word of God sa kanya. So tinanong niya, pag namamatay po yung tao, saan po siya pumunta? So I explained it sa kanya na sa maikling panahon, dahil chat lang po. Pero ngayon sa umagang ito, titingnan natin. Okay? So mabilis lang po yung panahon at the purpose and the goal of this preaching and teaching para makita natin ano ba yung higit natin dapat paghandaan yung bang buhay dito after this life. And ito'y totoo, ang buhay na to, no? We only live a short life here, no? Kailangan po ma-focus na natin ang buhay natin sa Diyos. At ito po yung pinag-aralan po natin nung last Sunday. Man is a living soul. Yung nakikita po natin sa katabi po natin, kaya yan buhay, gumagalaw, may senses, because of the soul na nilagay ng Diyos po dyan. Genesis 2:7, nang hiningan po ng Diyos, ang tao na nilalang niya mula sa alabok, naging buhay po siyang kaluluwa. In other words, tayong lahat galing po sa lupa. So, it's so unwise na magmalaki ka sa ibang tao, no? Kahit sino ka pa man, at ang kagandahan yan, kagwapuhan yan, soon it will fade. Yan ang katotohanan, no? Recently, last 2 days, if I'm not mistaken, nauna na po si Bishop Mar ng JOV. No? Si Bishop Mar, ito po ay very dynamic preacher. Pero the age of 58, I think 58 or 59 years old, no? Nakaburol po siya ngayon. At again, God reminds me na ang buhay po ay napakaikli lang. Tama na natin, paayos na natin kay Lord, at gawin na natin ang dapat. Ito tayo galing tayo sa lupa. Ito yung composition ng isang tao. Ano po yan? Hebrew word yan, Hebrew letter po na yan ikaw. So si Adam or yung tao, composition po niya, may dust po siya, bones, flesh, breath, spirit, at tayo living soul. Lahat pong yan, uuwi kung saan po galing. At ang soul po ang haharap sa Diyos. Mamaya titingnan natin. Yan po ang mga talata, mga ilang talata lang, you can still add verses or scriptures sa mga nilagay natin. Yan po So ito pong tatlong ito na nakikita o material, galing po sa lupa yan. Dito po, kapag ang tao ay namamatay, ang dust po babalik po sa dust o yung alabok. Yung buto niya, babalik din po sa lupa. Yung pong flesh na nakikita natin sa bawat isa, babalik po yun sa lupa. It will revert, no? Sa dust, it will return to dust. No? At yung hininga na labas-pasok ngayon sa ating pong katawan, kukolektahin po yan ng Diyos. And this is our reference. Babalik po sa Diyos. Sa case po ng isang pastor na cardiac arrest, yun po yung paraan ng Diyos para kolektahin po ang hininga at ang kaluluwa'y haharap sa Diyos. And also the spirit that was loaned, no? Pinahiram po ng Diyos ang spiritong ito sa atin habang tayo nabubuhay para ang Diyos ay makapangusap po sa atin. Para maramdaman po natin na may Diyos Nga nga lang, ang Biblia magtuturo ang tunay na at totoong katuruan. No? Maraming tao po napupunta sa mali, kaya mali ang buhay. Tandaan nyo, pag mali ang pinaniniwalaan, mali ang buhay. Kaya ang Biblia po, ang siyang nagtuturo sa atin kung ano ang tama, sino ang tama. Yan ang ating Panginoon.
At pag lahat ng yan bumalik na, kung saan sila galing, ang kaluluwa haharap po sa Diyos. Kung siya po ay may Jesus, pupunta siya sa paradise o paraiso. Kung wala siyang Jesus, wala siyang relationship kay Jesus, pupunta siya sa tinatawag nating Hades or place of torment. Doon tinotorment, pinapahirapan yung mga kaluluwa. Yan ang nangyari in Luke chapter 16. Yung rich man, nandun siya sa apoy. Uhaw siya, tatanawan niya si Abraham at saka si Lazaro, naalala niya yung 5 niyang kapatid. Sabi niya, Amang Abraham, pag-usapan po ninyo si Lazaro na bigyan ng babala yung 5 kong kapatid upang hindi sila mapahamak. Kasi natuto siya eh. Okay? Kaluluwa po yun, wala na pong composition po ng material po yun. O wala na pong dust, bones and flesh. At yung hininga po at spirito bumalik sa Diyos. At ganoon din po si Lazaro, kaluluwa yun. Ngayon, titingnan po natin. Para malaman natin, yan po yung mga reference na tinagalog po natin. Yan. Kaya nga si Jesus nung pumunta po siya dito, nagkatawang tao, binigyan tayo ng clue na ang kaluluwa ang pinakamahalaga. Pero ang ginagawa ng kaaway, binabalin po niya ang atensyon natin sa mga bagay na pansamantala para hindi natin mabigyan ng pansin ng kaluluwa kasi gusto niyang makasama yan sa impyerno. Kapatid, tandaan mo ang katawang nakikita mo sa katabi mo, bahay yan at tolda lang yan, paglagyan lang ng kaluluwa. Kaya huwag tayo masyadong magbigay ng diin sa physical. No? Ang dami mong panahon sa kasiyahan mo, wala kang panahon sa Diyos. Lahat yan isusulit natin. And this is the purpose why we are teaching you, I am teaching you about this truth. At madalang lang kung maninig ang ganitong katotohanan. In this church, we reveal and unveil the truth of God. Kasi ayaw ng demonyo malaman natin ito. Tingnan natin. Nung mamatay po si rich man tsaka Lazaro, dito po si Lazaro paradise. Tsaka yung rich man dito siya. Kaya yung rich man, tanaw niya si Lazaro at tsaka si Abraham. Ang huli pumunta dito ay si Jesus at tsaka yung magnanakaw sa katabi niya sa krus. Ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pag ikaw ay nasa paraiso ka na. Yung mga Jewish people, alam nila yung paradise nandito. Nandiyan po. Kaya ang sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kasi in-acknowledge niya si Jesus. Kaya mga young ones at saka mga parents, huwag na huwag niyong tatawanan at babaliwalain ang mensahe mo ng kaligtasan. Haharap tayong lahat sa Diyos. Ang problema nga lang, hindi natin alam yung appointed time natin. May namamatay na sanggol, bata, dalaga, binata, may asawa, at hindi pa nakakaabot sa sokdulang kung sinasabi natin more than 80 or 90 years old. 70 nga ngayon, blessed ka na. Kaya while you are here, living on earth, ang consciousness mo dapat si God. Kasi anytime from now, maraming paraan yung death eh. Okay? Pagandaan natin. Pero nung si Jesus, nasa libingan po siya for 3 days, pumunta siya dito. Kinuha niya yung susi ng kamatayan at Hades. Kaya nung mag-resurrect si Jesus, muling mabuhay, binaklas niya to, kasi yung lahat ng nandito from Adam, yung mga may faith kay Jesus, yung Messiah, hanggang doon sa magnanakaw, nung mag-resurrect si Jesus, dinala niya dito, sa langit, sa piling ng kanyang ama. Kaya pag namatay ang isang tao, pag meron siyang relationship kay Jesus, dito siya tumutungo. Pero kapag walang relationship kay Jesus, dito pa siya. Kasi, kung papansinin ninyo sa Revelation kasi, itatapon ito sa lake of fire. Wala pa sa lake of fire ito, pero masakit na yan, parusa. Yung mga kaluluwa, matuto tayo sa buhay ng mayaman. Ang sabi niya, Amang Abraham, pag-usapan po ninyo si Lazaro na bigyang babala yung 5 kong kapatid. May konsyensya at memory. May memory siya. Nauuhaw siya, lahat ng senses ng tao nandoon sa kaluluwa. Kasi ito wala ng katawan yun. Kaya pagkabasahin mo ang Biblia, nagtuturo ng accurate truth o yung tama at eksaktong katotohanan. Kaya, eto ngayon ang kalalagayan niya. Eto yan siya. Wala na yung earth kasi tutunawin ng earth na to.
Ang Biblia, pag sinabi niya, exact po yan. Hindi magmimintis ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. At ito, sa final judgment, kasama ni Lucifer at ng mga demonyo, itatapon siya dito sa lake of fire. Yung lahat ng kaluluwa nandito na walang Jesus, itatapon yan sa final judgment. Sa lake of fire. Wala po ang Diyos dyan. Ito yung sinasabi ni Jesus, magngingit-ngit ang ngipin. Kasi, kaya meron silang katawan, bibigyan sila ng katawan ng Diyos at ng kaluluwa magsasama para maramdaman nila ang parusa ng Diyos sa lahat ng tumanggi, tinawanan si Jesus, binaliwala. Dito, walang sisihan. Kaya naisulat yan sa Biblia, para bigyan tayo ng babala. Regardless of your age, my friend, regardless of who you are, hindi ka sasantuhin ng Diyos. Kaya ang buhay na to, eto lang yung chance natin na lumapit sa Diyos. Because after this life, wala nang balikan. Walang lipatan. Ang mayaman di pwedeng lumipat kay Lazaro. Hindi na pwedeng bumalik dito sa lupa. Kung ano ang binaklas ng Diyos, hindi na pwedeng bumalik sa lupang ito. Kaya kung meron mo kayong sinasabing nakikita nyo, tatay nyo, nanay nyo, kamag-anak nyo, demonyo lahat yun. Dahil ang kaluluwa kapag umarap siya sa Diyos, kapag namatay ang tao, haharap siya sa Diyos, wala na sa lupa. Kasi nungalingan ng demonyo tinuturo sa atin na nagpaparinig si tatay mo, nanay mong namatay, yumao. Kasi nungalingan niya. Maraming masamang espiritu dito nagtatransform tulad ng mga loved ones niya. Kailangan malinaw yan sa Bible. Malinaw dapat sa ating mga Christian. Kaya si Lazaro nagbata dito sa mundo pero namang inaliw sa kabilang buhay. Mas mabuti pang magbata ka dito kesa nagsasaya ka, wala kang Jesus sa buhay. Hindi ang mayayaman ang pinakamapapalad na tao. Retang pinakamaswelong tao kaya sulit. Retang taong ating Jesus at seryoso lang king kanilang relasyon kang Jesus. Amen. Palakpakan tayo. And this morning, sa limitadong oras, pag-usapan natin yung tinatawag na the Bema Judgment of Christ. May mga iba't ibang klaseng judgment sa Bible. Huwag tayong ma-confuse. Ang Bema Judgment, this judgment is for the believers. This judgment is for the born-again Christians. Ibig sabihin, ang nag-uusap lang dito si Jesus at saka yung mga Christian. Okay? So, titingnan natin para lalong malinaw. Yan. Nasaan yung mga tao ngayon kaluluwang namatay na may Jesus? Nasa langit na. Nasa paradise na. Wala na doon sa Hades. No? Nasa langit na. Ang guhit na to is heaven's time. Ang ibig sabihin, iba yung orasan ng langit dito sa lupa. So, ang heaven's time is 1,000 years dito, isang araw lang doon. So, ang ibig sabihin, isang araw sa langit, 1,000 taon dito. Ganun kabilis. Tingnan ng Diyos ang oras natin dito sa lupa. Okay? So, mga unang tao na buhay sila, 930, 969, yung kabatch ni Adam, Methuselah, sina Jared, si Noah, yan ang mga mahabang buhay. Pero hindi na ngayon. Hindi na tayo maabot ng ngayon, 90, madalang na lang, tsaka 80. Kaya napakaikli ng buhay natin dito, compare sa eternity na pagtatapos natin dito. So, 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi niya, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal kong taga-tukit, lalo na kayong mga kabataan at magulang, ang sabi niya, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So, one day lang kay Lord, yung 1,000 years dito. Okay, tingnan natin. Ito yung Earth's time. Ito yung buhay natin. Bakit meron po siyang end, meron siyang beginning at end? Kasi darating ang panahon, wala na ang panahon na itutupi ng Diyos ang lahat. Kaya limitado tayo.
Kaya huwag kang masyadong attached sa mundo, kapatid. This is not your home. This is not your house. Kaya ang mission ni Jesus, have you noticed Jesus, He just lived for 33 years? 33 years lang si Jesus. Ako, 48 years na eh. Bakit nabuhay lang ng 33 years si Jesus? Kasi after lang niya, nag-iligtas tayo. Kasi alam ni Jesus, lahat ng yan mawawala eh. Nakasulat na yan eh. Kahit ang mundong ito, tutunawin ng Diyos ito. Whether we like it or not. Ito yung 24 hours natin. Ito yung time natin. Ito yung close. This happened AD 33, April 6 or April 3. At nag-resurrect si Jesus ng April 6, 3 days. Then, this is our time, AD 2020, November 15. Diyan tayo. Kasalukuyan. Ngayon, tingnan nyo kapag nag-rapture, kasi dapat mag-rapture muna bago ang Bema Judgment. Kasi ang concern ni Jesus yung mga anak niya, yung may relationship sa kanya. From His throne, bababa si Jesus. Tingnan natin. So Jesus comes for the saints. Walang makakakita nito, kundi mga mananampalataya, mga born again lang. Kaya maraming mabibigla, ang buong sanlibutan mabibigla, at magkakaroon ng tinatawag nating worldwide chaos. Magugulo buong sanlibutan. Kasi o nga naman, kung ang piloto ng aeroplano, born again siya, mararapture siya, makakrash yung airplane. At saka marami pang nagtatrabaho, mararapture sila. Yung mga mararapture, yung tunay na born again Christian. Tandaan natin. At anytime mangyayari yan. Kahit habang ako nangangaral, pwedeng mangyayari yan. Kaya sinasabi ko nga lagi sa inyo, wag kayong maglalaro sa paglilingkod sa Diyos. Di kayo sasantuin ng Diyos kasi ang buhay natin, ito yung panahon at chance na binibigay ni Lord. After this life, walang sisihan. Bababa si Jesus in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17 sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Nasaan yung mga Christian? Nandito sila. Nasa langit sila ngayon kapag may faith ka kay Jesus. Sinabi, mabubuhay mo na silang muli yung lahat ng Christian from Adam hanggang kaninang umaga o habang nangangaral ako kung meron mang namatay na Christian, mabubuhay muna sila muli, bibigyan sila ng katawan at tayo naman na buhay sasalubong kay Kristo. Tingnan natin. Ang hirap niyan, ginawa ang PowerPoint niyan. Okay, eto siya. Nandito tayo mga buhay na Kristiyano. Mabubuhay na muli yung lahat ng namatay kay Kristo. No? Tayong mga Kristiyano na nandito, rapture, church meets the Lord in air, sasalubong tayo sa isang lugar doon sa langit. Hindi sa trono ng Diyos kasi bababa si Kristo. Tayo naman sasalubong. Mga buhay na Kristiyano at naunang Kristiyano sa atin mula sa panahon ni Adan at saka yung kanina. Kung rapture man, mag-rapture na yun. Sasalubong tayo, eto yung meeting place. Dito tayo mag-meet. Pagkatapos natin mag-meet, 1 Corinthians 15, yung katawang ito di ba mararapture? Yung katawang ito, papalitan ng di nabubulok na katawan. Kahit anong ganda mo at arte mo, kapatid, at kagwapo mo at arte mo, isa lang ang tiyak, bubulok ka. Sabi mo, isipin mo, bubulok ka. Eto to. Di ba? Kailangan maalis yung kaatiyan sa atin. Dapat ang puso natin puro kay Jesus. Kailangan. Dapat humble tayo kay Jesus. Di ba? Saan tayo galing? Genesis 2:7. Sa lupa. Gumamit nga ng ibang salita sa lupa putik. Di ba? Galing ako sa putik. Galing ako sa lupa, alabok Galing ka sa putik. Brian. Yung katabi mo, galing din sa putik. Tingnan mo nga naman ang daming putik dito. Di ba? Yun ang katotohanan Kung hindi tayo binigyan ng buhay ng Diyos, anong silbi ng putik at anong maganda sa putik?
Kayo ba nag-i-enjoy pag puno ng alikabok yung yung bahay? Hindi. Kasi walang karangalan sa putik, pero dahil lang sa kabutihan ng Diyos, binigyan tayo ng karangalan. Come on, palakpakan natin si God. Yeah? O sumalubong, dito tayo sasalubong. Nung sasalubong tayo si Jesus, yung kaluluwang ng mga namatay na nandito na sa langit, at yung mga buhay yun, mabubuhay yun bibigyan ng katawan ng Espiritu. 1 Thessalonians chapter 5:23. I pray that God would sanctify your body, soul, and spirit. Mabubuo yan. Pagkatapos tayo, 1 Corinthians 15, yung nabubulok na katawan, papalitan ng hindi nabubulok. Kasi yung katawan natin dito, hindi man langit. Ang klaseng katawan na ibibigay sa atin, yung tulad ng katawan ni Kristo, na wala pong limitasyon at hindi po nakahadlangan ng tinatawag nating solid material, na kaya natin tumagos kahit sa pader. That we call glorified body. Katawang panlangit. Hindi pwedeng pumasok ang katawang ito sa langit. Okay? So, first Corinthians 15:51-54. Ayan. Pagkatapos natin mabigyan ng katawan, sinalubong natin dito si Jesus, eto na yung Bema Judgment. Yan. Haharap na tayo sa Diyos. Haharap na tayo. Pagkatapos, at the same time, habang may nangyayari sa langit, may nangyayari po sa lupa. Ito po yung tinatawag natin, pag nawala na yung mga Christian, papasok na po ang pamumuno ng Antikristo. Mind you, ginagawa na po ng one world religion, one world money, kasi nandito na sila, they are just waiting for this rapture. Kawawa ka kapatid, pag naiwan ka sa rapture, ang Antichrist, masasaksihan mo siyang namumuno dito. At ang 7 years na to na consider na 1 week sa prophecy ni Daniel, ito yung pagbubuhos ng galit ng Diyos sa lahat ng hindi naging seryoso sa Diyos at tinanggihan ng Diyos. Kaya sasabihin ko sa inyo diretsahan, sino ka man, pag tinanggihan mo si Kristo, wala kang kaligtasan. Kahit magaling kang mangaral, magaling kang magturo, magaling mong paikuti ng salita ng Diyos, ay tayong lahat naharap sa Diyos. Yun ang mahalaga. At yung 69 weeks po ng Daniel, no, Book of Daniel, na fulfill na 1 week na lang yun para maging 70. At ang 1 week, equivalent ng 7 years pagtapos ng rapture dito. Kaya yung mga nakikita natin, like yung mga checkpoint, corona, tsaka walang ID, preparation yan. Papunta tayo sa cashless society. Because Antichrist wants to control someday lahat ng tao. Because you cannot buy things, you cannot go somewhere unless meron kang code, meron kang barcode, meron control sa iyo ang kaaway. And sabi ni Jesus, mas mabuting hindi ka na nabuhay dahil pag sinapit mo ito, kapatid, makakakilabot ang aking kapampangan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo yan, ang pinakamagandang buhay na pwede nating maranasan yung buhay na kay Kristo. Ang babaw ng buhay mo kung nabubuhay ka lang sa karas mo, sa ano. Pagdating sa langit, walang pamilya, iisa lang ang tatay natin, tayong lahat magkakapatid. Ang sikapin mo, yung spiritual mong buhay kay Kristo. Kaya maraming sisigaw at maraming iiyak sa panahon dito. Tingnan natin, pasukin natin sa napakaikling oras, yung tinatawag natin Bema Judgment. Though, marami pang pwedeng isulit sa Diyos, pero iilan lang ang aking binanggit dito. Tingnan sa Tagalog tayo. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukom ni Kristo, tribunal of Christ, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan nung nandito tayo sa lupa. Yung ginawa nating paglilingkod. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Leon, one more verse. Datapot ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid, at ikaw naman bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Lahat tayo tatayo.
Hindi tayo magtuturo dito na hindi galing sa Bible. Kasi nais ng Diyos, mabuhay tayo ng tama at may katalinuhan. Ang Bema Judgment ay panahon ng pagkorona sa mga mananampalataya na naglingkod nung sila'y buhay. Panahon ng rewards, panahon ng pagbibigay ng gantimpala sa mga nagpagod, nagpakahirap, nagpakasakit, nagbata, nagtiyaga sa kanilang paglilingkod sa Diyos sa church. Tingnan natin. Bema Judgment, sa Greek ang sabi niya, Bematus to Christo, meaning tribunal of Christ. Okay? So, tingnan natin ang flow Mula nung buhay ang tao, pag namatay siya, alam natin kung saan siya tutungo at saka yung future na mangyayari sa kanya. Okay. Let's first the first judgment. See the first judgment. In John chapter 3, verse 16 and 18, it has the clause of acquittal and no more condemnation for all true believers. Ang isang tao, pag na-born again siya, inaalis na ni Lord yung isang judgment sa kanya. Kasi, nanalig siya kay Kristo, kaya ang sabi niya, whosoever believeth in Him or in Christ shall not perish, shall not be thrown in hell, shall not be condemned, and shall not be judged by punishment. Inaalis na yung parusa kasi na born again siya, nakipag-ugnay siya kay Kristo. Inalis ni Lord ang isang judgment, yung tinatawag na condemnation. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is now therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Sila na tumanggap kay Kristo, wala nang kahatulan sa kanila, wala nang kaparusahan, hindi na sila itatapon ng impyerno. Pero ang sabi niya sa dulo, sila na naging Kristiyano na hindi lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Kapatid, it all boils down sa spiritual, tandaan natin. Gusto mong maging masaya sa buhay? Kapatid, Diyos ang solusyon, hindi ang sino man. Kaya ang bawat tao dapat ayusin na muna ang kanyang relasyon sa Diyos. Because your relationship with other people will not be well or good unless you settle your relationship with God. Diba? Tingnan natin. Another, okay, yan ang talata na binanggit ko. Ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. No condemnation. Okay. Sa mga Christian yan, naging Kristiyano. Then the second judgment is when we die and our souls appear before the court of God, where we receive our release to the third heaven, which is now paradise. Okay, na-born again ka. Namatay ka ngayon. So, bumalik yung dust sa lupa, yung bone sa lupa, yung flesh sa lupa. Bumalik sa Diyos ang hininga, bumalik sa Diyos ang Espiritu. Ngayon, kaluluwa. Haharap ka ngayon sa Diyos. Harap tayong lahat sa Diyos, believers and unbelievers, isang klaseng judgment. Ito'y pinaghihiwalay tayo, ang may relasyon kay Kristo sa anak ng Diyos, siya yung papasok sa langit. Kaya si Lazaro, nung mapunta doon sa paradise, at saka yung rich man mapunta doon sa lower Hades, which is yung place of torment, dumaan sila dito. Hindi sila ilalagay doon kung hindi sila dumaan muna doon sa tinatawag natin courtroom of God. After this life, meron tinatawag tayong litigation. Lititising tayo. So, pumunta na si Lazarus sa paradise. Ngayon, nasa piling na ng Diyos sa langit. Dahil sa ng resurrection, dinala ni Kristo yun. Ngayon, yung lahat ng nasa langit, na-judge na. O, sila ngayon yung mabubuhay muli, sila yung haharap sa Bema Judgment. Bakit sila haharap? Kasi i-reward sila sa kanilang pagpapagod sa lupa. Kaya pag hindi ka nagpagod, wala kang ginawa para kay Lord, wala kang reward. Kung ang lagi mo lang ginawa, pagpalago ka mo, ang pamigpapogi ka mo, pasensya kapatid. Walang korona ng pogi at korona ng lago ka rin. Because everything has something to do with Christ. Ang i-reward lang doon, anumang bagay na ginawa lang para kay Kristo. Yung personal nyo, hindi. You will be judged. Pero yung ginawa lang para kay Kristo, kaya nga, Bema Judgment ito kay Kristo ito Tingnan natin para mas maging malawak po. Okay, yan ang mga talata. Okay? The third one is,
to give all those who receive, which is bema judgment. Namatay, na born again, humarap sa Diyos, napatunayan ng Diyos na mayroong ng Kristo. At pagkatapos, ang sabi ng Diyos, papasukin siya sa aking kaharian. Yung isa naman, walang Jesus, itapon siya sa lugar ng kaparusahan. Yung ang mayaman na itapon doon. At ngayon naman, mga mananampalataya ito, eto na yung pagtayo natin sa Diyos. Lahat ng ginawa natin na paglilingkod. Kaya kayo binigyan ng church ni Lord, doon kayo maglingkod. Pero problema sa marami, hindi naglilingkod. May purposikan, kapatid. Hindi na itayo ang church na to para sa wala. Hindi na itayo ang church na to para pag naiinip ka sa bahay, pumunta ka dito, maaliw ka, no. This church is a place of service for God. Lugar ito ng paglilingkod para sa Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon. Tingnan niyo, ha? Eto, tingnan niyo. To give all those who receive, lahat ng tumanggap, believe sa Kanya, na lahat ng naniwala, were born from above. Ito po yung pagiging Christian mo, born again. Their due rewards for the deeds they have done for the church. You don't underestimate the church. Sa ibang bagay, nakakapunta kayo at nakaka-spend kayo ng time, and you don't spend time. Alam, tandaan nyo, ha? Ang church ni Jesus, katawan po niya yan. Yan ang dahilan kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay niya ang pinuhunan niya sa church. Kaya huwag mong iismulin, babaliwalay ng church. Kung hahanap ka man ng isang matinong lugar na may matitinong tao, ang church. Kaya amen. Saan lugar na pwede kang bigyan ng pagkakataon ng Diyos para maglingkod? Ang church. Kung si Jesus ang ulo, ang church mo, kanyang katawan, mahalaga kay Jesus ang church. Kaya respetuhin natin at bigyan natin ng honor at saka respect ang Diyos sa kanyang church. Kaya ito, lagi ko sinasabi, kung meron man akong paglalagatan ng maraming pananalapi, ang church hindi ang aking personal. Bakit? Kasi nag-i-invest ako sa spiritual, maraming mabubon again, maraming makakakilala, maraming pupunta ng langit, maraming masishare ng gospel because of the finances that God gives me from the first place. He just entrusts to me. Kaya alam ko ang aking ginagawa kung saan pumupunta yung pinagkatiwala ng Diyos na finances sa akin. Ang mali, ito, kung iniisip mo na i-bless ka nilo ng finances para lang sa iyong sarili at pamilya, mali-mali ka. Because that is not the design of God. Why God is blessing us, prove to me. Give me at least 2 verses lang from the scripture na tama na sa'yo lang yan. Ang nagbigay yan ang Diyos. Kaya isipin mo kung ano ang nais ipagawa ng Diyos. Kaya maraming lalay nasasayang na resources O, tingnan po natin. It is so important to love the Church of Jesus. I love this church. Kung meron man po akong buhay ko man ay umiikot sa ganito, sa pamilya ko, sa church na to, sa aking paglilingkod, dyan umiikot ang buhay ko. I love this church so much. Because time will come when I face God, I know, walang magtatagal po dito at iiwan po ang lahat ng property dito sa mga tao ito. This is not my personal property, it is God's. At least naging matino ang pastor ninyo. Nung buhay siya, inisip, kung hindi pa darating si Jesus, inisip na magkakaroon kayo ng place of worship, magkakaroon kayo ng lugar na kung saan pwede nyo i-express na kayo sumambat maglingkod sa Diyos. Kinahiramin. Kaya wala po pwedeng magbato sa akin sa finances mo dito. If you are asking pera, then go to the treasurer, look all the records that we have. Meron tayong integrity dito sa pera because gusto natin mapalayo at lumaki ang ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. And anyway, yung wala naman binibigay, sila yung nagtatanong at nagpareklamo Diba? Ganun ang tao selfish. Yung pa parang ganito, wala na nga ibinigay, siya pa yung pinakamalakas na kumain. Di ba may gano'n? Nagreklamo pa nung kalahati yung kinain. Ganun ang tao self-centered Kaya nga, kailangan baguhin ni Kristo. Siya ditong nagmamahal sa Diyos.
10, 20, 30. Huwag kayong mahiya nyo. Tinataas niya sa Diyos. 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400. Kasi nakikita ko na rin yung future. Baka kasama natin 500, 1,000, 2,000. Kapatid, tingnan mo mukha ng katabi mo. Tingnan mo, baka tingnan mo. Oh. Huwag mo nang ilalayiting sa kanya. Sabihin mo, magkikita tayo sa langit. Walang mawawala, ha? O, tingnan mo muli, sabihin mo, tatandaan kong mukhang yan, magkikita tayo sa langit. Diba? Bakit tayo masaya? Kasi pinag-usapan natin yung katotohanan at totoong buhay at nangyayari. Dahil sa mundong ito, puno ng problema. O, bakit inalaw ni Lord si Ulysses? Alam niyo si Ulysses? Sumikat si Ulysses eh. Ang gandang pangalan, machong pangalan ay Ulysses. Parang mga Adonis ang dating eh. Alam niyo, ilan pa daw bagyo ang natitira? 4. Etong balita, makinig kayong mabuti. At lalong tumibay ang pananampalataya sa Diyos. Magkakapatid daw yan, 5. Kasama si Ulysses. At sa mga magkakapatid, ang pinakamahina daw si Ulysses. Yung daw 4 na mataan, na balitaan, nag-gym ang mga to. Kaya maganda kayo, paparating na sila. Kasi nung bagyo, lahat tumatawag sa Diyos. Diyos ko, bubungan mo. Diyos ko, yung panene ko. O, is it? Kaya tinulot ni Lord eh. Walang tigil sa prayer eh. Baka naman na-miss tayo ni Lord sa prayer, kaya tinulot niya eh, no? But of course, God is in control. Lahat na nagtitiwala sa Diyos, hindi binibigo ng Diyos. Tandaan po natin yan. Mabuti at mabait ang Diyos po natin. Palakpakan po natin. Kapag ganun ang nangyayari, mag-imay na tayo. Huwag natin tratuhin ng Diyos kung kailan natin siya kailangan, doon tayo tatawag. No. Ang Diyos may pusong marunong masaktan. Sino ditong marunong masaktan? O yung tanong, nasaktan ka na ba? Parang kahapon, nasa barangay po kami kay Pastor Fer. Meron akong nakitang nagtitinda doon. Pandesal eh. No? Masarap pero hindi minahal, sabi niya. Pandesal ang pinag-usapan. Kasi di ba pag masarap, tumataas ang presyo. Sabi ko, Pastor, sabi ko, tingnan niyo yung sabi. Mukhang maraming kahulugan nito, sabi ko. Pero tuon tayo sa ganito. Kaya nga, mabilis siya eh, nakaka-attract siya kasi mura na. Di ba? Alam po ninyo kapatid, hindi intention ng Diyos pag nandito tayo sa lupa, ito yung maging buhay natin. No. Kung ang tatay ninyo, nanay ninyo, marunong mangarap para sa inyo, higit ang Diyos. Pag pinaayos natin ang ating buhay sa Diyos, hayaan ninyo yung mga nagmamatindi yung matalino sa Bible, hayaan nyo. Kanya-kanya tayong harap sa Diyos eh. At ikaw din naman, mararanasan mo na nasa tama ka kasi ang Espiritu ng Diyos gumagalaw sa buhay mo. It is important to give time in the fellowship. Kamukha niyan, salamat. Nagpunta kayo. Palakpakan mo nga yung katabi mo. It is important to express our service for God. Through what? His church. Kasi saan mo i-express ang paglilingkod mo kundi sa church? Huwag kayong maniwala na mag-grow sa Kristiyano pag wala siyang church. Hindi totoo yan. Walang dinisign na gano'n ng Diyos. At walang pwedeng mag-survive na tupa kung walang pastor. Tandaan niyo yan. Ako po malakas ang loob kong nagsasalita. Binabasi ko lang sa salita ng Diyos. Wala pong mag-grow na tupa, walang ligtas na tupa kung wala siyang pastor. Tandaan po natin yan. It is important to give our best treasure in the church for the expansion of God's kingdom. Kapatid, wala namang masamang tumulong kayo. Wala namang masamang gumastos ka sa iba eh. Pero yan ba nagagawa mo para sa Diyos? Remember, there's only one life to live. Soon it will pass. Only what is done for Christ will last. Yung ginawa mo sa kapwa mananampalataya mo sa lingkod ng Diyos,
surely you will receive reward. Di ba? Sinabi yun later, mga talata. May lapat na mga points po yun. No? Okay, tingnan natin. What is Bema Judgment? Who will be judged at Bema Judgment? Sinong haharap, sinong involved na tao dito? And what is being judged at the Bema Judgment? Anong klaseng judgment pong i-judge ni Lord sa atin? Tingnan natin. Okay. Ang Bema Judgment po, para maging malawak po ang ating pangunawa, ganito yan. Parang ito platform siya. Si Caesar ng Roman Empire, nakaupo dyan, may upuan dyan. Ang isang athlete, haharap siya. Di ba nandiyan dyan? So, haharap siya pagkatapos niya sa labanan. To receive his or her reward. Okay? Kukoronahan siya. Ganun din yung tribunal of Christ o yung judgment seat of Christ. Kaya tayo, iuuna ni Lord, kakausapin at dadalhin sa langit. Walang mga believers dito ha. Kasi i-reward tayo lahat ng ginawa mo nung nasa Duki Church ka na paglilingkod para sa Diyos. I-reward ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi po sa bawat isa sa atin, maging active tayo paglingkuran natin ang Diyos. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, wala kang reward na tatanggapin sa Diyos. Tingnan nyo ha. The Bema more like a race platform reviewing stand. I-review eh. Ang dami nating book dyan. Sabi ni Jesus, book 1, buksan mo nga, baka naman meron dyan para makatanggap ng reward. Doon, wala eh. Yung book 2. Kasi ano yan eh, meron tayong kanya-kanyang aklat. Katibayan po, yun ang naging buhay natin sa lupa. Book 2. Book 3. Book 4. Wala talaga eh. Di ba nakakalungkot? Kaharap ka doon sa gitna pagkatapos napakaraming saksi. Ha? Bawa, tinawag, J. Abaya. Haharap yan. O tayo nakatingin eh, no? Nakatingin eh. Nakatingin lahat doon eh. Ang dami. Christian na eh. At nakita, na-review doon sa mga record niya, tunay siyang naglingkod sa Diyos. Kukuradahan siya. Di ba ang ganda palakpakan? Baka may sisigaw ba dyan sa iyo? Dukit siya, dukit siya. Ganun naman kapagpangan, maingay eh. Di ba? Di ba napakaganda? Next Sunday, yung 10 klaseng corona, ang pag-usapan natin. So, Christ will sit at the Bema reviewing stand if after being born again. Kapag na-born again ka, again, iikot natin, no? Pag na-born again ka, namatay ka, lahat ng ito, babalik sa lupa, kaluluwa mo harap sa Diyos, pag may faith ka, papasok ka sa langit, hihintayin mo yung rapture. O pag nag-rapture, bubuhay ka ng Diyos, at saka yung mga buhay, sasalubong kay Kristo. Mag-meet. Pagkatapos mag-meet, dadalhin tayo sa judgment seat ni Kristo. Meron pang kasalan yan eh. Ang purpose, lahat ng nagpagod, hindi mabibigo. Yan ang lagi kong sinasabi siya. Yung pong panahon na ibinigay mo kay kumari mo, kay kumpani mo, kay ibigan mo, salamat. Pero kapatid, hindi i-reward yun eh. Ang i-reward lang yung ginawa mo para kay Kristo. Tinulong mo, so mabuti, tumulong ka. Pero anong tinulong mo sa ministry? Anong tinulong mo sa church nito? Yun ang mari-reward eh. Only what is done for Christ will last and will be rewarded. Yan ang Bema Judgment. Reviewing stand, haharap tayo sa harapan ng Diyos and we will gonna receive our reward. Meron pong 5 crown na tinuturo yung old traditional theology. But sa atin, we have 10 kinds of rewards or crown. Di ba? Pag-usapan natin yan sa susunod na Sunday. Sino ang ma-judge yan? Alam natin, only believers. And after, not only believers, only the stewards. Pag sinabi mong stewards, tayo pinagkatiwalaan mga Christian. Pinagkatiwala ni Lord ang buhay na yan, anong gagawin mo sa buhay na yan? Pinagkatiwala ni Lord ang panahon mo, anong gagawin sa panahon mo? Saan mo ilalagak ang maraming pong panahon? Sa sarili mo? Sa pleasure mo? Sa ibang tao? Sa Diyos? I-review lahat yun eh. Kaya meron pong sinulat ang isang man of God na napakaganda. In the past, tayo, tiningnan ng Diyos yung kasalanan natin eh.
Kaya nga namatay si Kristo. In the present, tinuturing tayo ng Diyos ng mga anak niya. But you know what? After this life, ang labanan, yung pagiging katiwala steward. Kumusta yung panahon mo? Kumusta yung lakas mo? Saan mo inilalagap? Saan mo inilalagay? Lahat yan. Kaya pantay-pantay ang Diyos. Kaya kapatid, sabi ko nga, tingin natin sa Diyos, ayusin na natin. Ano ngayon kung sikat ka dito? Sabi ko nga, napakasolid mo naman sa trabaho mo. Ang boss mo ay pagtatanggol ka, pagharap mo sa Diyos. The final say will come out from the mouth of God. Mas mainam na nagpata tayo dito, huwag lang sa kabilang buhay. Yung mayaman, nagpasasa eh. Di ba? Lahat ng klaseng prutas na masasarap. Ubas, grapes, pasas. Lahat ng masarap eh. Di ba? Lalo pa, apple, mansanas, apple. Okay, tingnan nyo. Ano yung i-judge? No? Sa atin, eto biblical lahat yan yung works natin, yung ginawa natin. Kaya, nagkamali man tayo, kagad humingi tayo ng patawad sa Diyos, at magbabago po tayo. Yan naman ang Diyos natin mahabagin Iba yung nagkamali, nagkasala, humingi ng tawad, pinatawad, sa nabubuhay sa kasalanan. Iba yun. Our works will be judged. Ang sabi po, 1 Corinthians 3:13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy din ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung baga nung pumunta ka ng church, nung sumasama ka sa ministry, doon mahahayag lahat kung totoo ang iyong ginagawa. Kapag dahil sumasama ka lang, naiiyak ka lang, baka ang sasabihin mo, lagay ko pa mo, lalong sabihin ka na, matanggal ko, kung malagawa na, kapatid, dadaan sa abuyan. Kung hindi tunay yan, tulad ng ginto, masusunod lang. Kaya better lagi nating iisipin, Panginoon, pagmasdan mo ang aking puso. Kung hindi siya totoo, hindi tama, itama mo, O Diyos. Lahat kasi mahahayag Walang escape, walang takas. Diba? O kapag kung nagbigay ka, dahil lang sinabi ni Pastor, masama ang loob mo, Pastor, sabihan lang sa akin, hanapin nabesipas may libo. Masilabo yan. Pag hindi galing sa puso, na walang pag-ibig, kahit yung tinulong mo sa iba. Diba? Kasi nagpapapicture kaya tumutulong. Susunod lahat yan. Tingnan nyo kung paano gumawa si Jesus na nandito siya. Genuine. Buti na lang walang Facebook pa nun Diba? Okay lang pag-picture documentation for as long as tama at totoo. Diba? Yung pagtaas natin ng kamay, yung worship, at saka pagsigaw, Jesus, you are my Lord, and say, itetest lahat yan kung totoo. Kasi dahil nandiyan lang yung crush mo Lord, I love you, nung wala yung crush mo. Isusulit natin lahat yan. Walang takas. Ang gandang mabuhay kay Kristo na dapat. Totoo Walang ka namin dito. Bakit ka nandito? Dahil gusto mong mahalin si Lord? Praise Him. Gusto mo naman magbagong buhay? Nagbabalik lugar? Praise Him. Gusto mo ba mabigyan ng kasiyahan ng Diyos? Praise the Lord. Yan ang mga gusto ni Lord, kapatid. Tandaan mo, ito lang ang siguradong sasabihin sa inyo. Lahat ng umiibig sa Diyos, hindi nabibigo. Tandaan natin yan. Palagpan natin yan. Yan. Mga talata, huwag na natin i-detail yung talata. Pwede naman po yung picture How we treat other believers. Paano natin tatuin yung mga kapatid natin kay Lord? Kapatid, susulit natin yan. Kaya kapatid dito, lagi ko sinasabi, walang mahirap, walang mayaman dito. Kaya noon, meron po tayong naging member ng millionary po at ang business po niya nationwide. Ang salita ng Diyos, I did not compromise the word of God.
Tatayo at tatayo ko ang salita ng Diyos. Di ako mabibili ng pera. I know God will guard my heart. Hindi kami nag-agree sa kanya. Na meron siyang hindi pinaniniwalaan sa Bible. Sabi ko, di naman yung nagsadya namin pera eh. Kaluluwa ang sadya ng Diyos. And now God is blessing us. Di ba? Paano mo tatuhin yung kapatid? Namimili ka bang mamahalin na kapatid na Kristiyano? Kapatid, hindi pwede yan. Yung ba nakikita mong magaganda at gwapo, pinakikisama, kumusta naman yung hindi ka pansin-pansin? Magkakapatid tayo dito. Yung lagi mo bang dinidikitan, yung naglilibre, asa nabubusog ka, lumalaki yung tiyan mo, kapatid. Dapat pantay-pantay mo yan. Sa katabi mo, mahal kita kay Lord. Kahit ganyan ka lang, sabi mo. You see? Dapat takas. Halimbawa, nakatalikod yung katabi mo. Sino siya? Pag nagkukwento ka, pag hindi niya nakikita, di niya narinig. Dapat binibuild natin. Bawa, Sister Talia, nagkukwento ako, wala siya. Kailangan pag-build positive. Huwag yung negative, kapatid. Susulin natin yan eh. Ha? Halimbawa, si Cardo, kapag kinukwento ko siya, minsan kasi mapatawa mo lang yung mga tao. Negative ko kwento, hindi po dapat ganun. We have to respect and honor one another. Tandaan mo kapatid, tinubos siya ni Kristo, mahal niya ni Kristo. Namatay si Kristo para sa bawat isa, kapatid. And you have no right to condemn others and to what? To murder through your words. Kailangan nagbibuild tayo ng tao. Amen po ba? O, bless ka nito, nakita mo, kailangan ng tulong, tumulong ka. Huwag mo lang pipiliin yung tinutulungan mo, kapatid. Yun ang purpose kaya tayo binibless ni Lord eh. Para maabot tayo sa mga nangangailangan. Ganun po yun. Kung mabubuhay tayo ganun, ang ganda ng world. Eh? Kung ang world, puno ng Christian, puno ng matitinong Kristiyano, puno ng totoong Kristiyano, ay ang ganda ng world. Ang ganda ng earth. Di ba? Ngayon, kung ang mga tao sa earth, puno ng selos, puno ng selfish na, ang saklap ng earth. Nakakalungkot ang world. Kailangan pakita natin sa mga tao, nagmamahalan tayo. Sinaktan ka, mali mo pa rin. Sinaktan, mali mo pa rin. Tandaan mo, magmamature din ang bawat isa. Ang goal ni God, huwag tayong huminto, makawangis natin ang kanyang anak na si Kristo. Mabait si Kristo, ha? Basahin niyo sa Bible. Mabait siya. Hindi ka nabubuhay dahil sa kanino pa man, kundi kay Kristo sa Diyos tayo naman. Yung tao pag si Kristo kanyang model, gumaganda. At pati yung mga taong nakapaligid din, naapekto. Kasi dati, di ba dati kang salbahe, masasaktan siya. Ngayon magbait ka na, apektado din siya. Oh. Di ba, saan mo gusto maka-influence? Sa bad or good? Good? Kay Jesus ka na. Amen? Mahal ba ninyo ang bawat isa? Pinapanalangin ba niyo yan, yung katabi niyo? Itulog nyo, sama niyo si Pastor Jack sa prayer, yung family niya, yung bawat isa. Kapag si Lord, alambawa, ano mang ginagawa niya, naalala niya, Lord, ano man po ang sitwasyon, tulungan po ninyo ang aking kapatid. Mga ganun, bisa si Lord nangungusap eh. Di ba? Hindi tayo magtatagal sa mundo nito. Walang magtatagal. Sinabi na ng Lord na wawasakin niya ito. Kahit sa Peter sinabi, susunugin ng mundo ito. Kaya habang nandito tayo, sa isang tabi mo, I love you brother, I love you sister. Idugtong mo in the Lord. In the Lord. Huwag mo kalimutan yung in the Lord. 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 Kasi one time, nung kami bata-bata, sabi ng pastor, o sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Sabi niya. Kasi nabiyan, yung isang young people, yung isang pa niya, Lord, siya na ba yung katubo na? Siya na ba talaga? Hindi na umiulay. Ayun. Oh. Kaya dinudugtog ko in the Lord. Kasi mabagsik yung mga young people sa emotion eh.
Amo kitinignan mo, kala mo, crush mo na sila. Ha? Hindi naman pwede hindi mo titignan pag kinakausap mo. Ano, kabastusan, sister, kamusta na ka? Yung malubong, bumiyat tutok mo kayo. Sister, kamusta na kayo? Mimingat ka na eh. Ang mimingat ka na eh. Kailangan, send ko si Kristo. Mukhang napapalayo tayo, bumalik na tayo. Okay, naman talata, no? Okay. How we exercise our authority over others. Bilang parents, paano natin in-exercise yung authority? Bilang leaders, bilang pastor ninyo. You know what? May feel po ako, very humbling po, no? So, hanggat may takot ako sa Diyos, I will not abuse my authority. In fact, mas malaki yung hinihingi ng Diyos pag leader ka, pastor kayo. Ako, yun ang kagandahan, may Holy Spirit tayo. At saka may mga leaders tayo, at saka lalo na yung partner natin, no? Diba si Ma'am Tino? Birthday niya ngayon. May accountability. I will not abuse my authority, my friend. Ako, tiyak ako, wala pa akong nilapitan sa inyo, tumingi ako ng pera sa inyo. Meron na ba? At wala pa akong inutangan sa inyo. Ito kinamulatan po namin ito yung iniwan ng aming mga magulang sa amin. Ako po hindi ako palahingi. Sa Diyos lang ako humihingi. Utos kasi niya yun eh. Hindi ako palahingi. So, alam ko, may pera ang isang member, hindi ako hihingi. Integrity po yun. Nakikita ko naman, pag hindi ako humihingi, binibigyan ako. Kayo naman kung binibigyan, hindi nyo tatanggapin. Masyado ka namang parang dinidisrespect mo yan. Halimbawa, si Sir J, bibigyan ako ng blessing. Sino ba naman ako para magmataas sa kanya? Diba? Blessing ng Diyos yun. Sa anumang sitwasyon, kapatid, let us not abuse our calling and our authority. Ako nga, gusto ko ako yung nagbibigay eh. Diba? Kaya nga kapag sa civil society organization, talagang kami po yung nagbibigay ng merienda at gusto namin kami po yung nakakapag-impart ng life. No? Kasi may joy kasi sa giving. No? Ganun din po mga parents. Magiging tama ang pagturo natin sa mga bata if we have this word. Nandito yung wisdom. Train up a child the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. Pag lumaki na yan, kasama yung turo mo, galing sa Bible, hindi nahihiwalay yan. There, when we have the Word of God passing on to our children, yun ang nag-aano kasi ng conviction sa kanila. Alam mo kaya takot kang magkasala kasi you have the Word of God. Nadi-develop yung conviction. So the more we read the scripture, the more na nare-refrain natin, nakakalayo tayo sa problema, sa mistakes at saka kasalanan. That's why we need the Word of God. Amen? And also in exercising our authority, hindi ka mag-a-abuse kapag alam mo kung ano yung pinapatupad ng salita ng Diyos. So I'm here, of course, as your pastor, to take care of you. Of course, yung mga gustong magpatipid. And I have my partner and all the leaders, nandito po kami to take care of you. If you will just give us a chance, then tayong lahat lalago. Okay ba yun? Ngayon, kung ating manumpali na leader, sabihin niya ka na. Kung ating manumpok ka ng leader kayo, sabihin niya. No? Bababait ang mga leaders po dito. Nakita na ba niyo yung mga leaders dito? Pwede tumayo yung lahat ng leaders. 1, 2, 3, 4, no? Nakita, sino yan? Wala ba? Bababait ang mga leaders na yan. Hindi nangangagat yan, walang rubbish yan, at saka mga ano yan, tinawag ng Diyos yan. And also, kapag tayo po nag-grow, siguro ang goal niya talaga tayong lahat maging leaders. No? Huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Kapatid, ito na yung pinakamasaya at pinakamasarap ng buhay, yung na kay Kristo. Kaya yan. Thank God I have His Word. Kaya, I don't abuse my authority. Pero, sasabihin ko kung ano yung dapat kasi. Mananagot naman ako sa Diyos kung hindi sinasabi ang dapat. Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay. Oy! Hallelujah. How we use our money? Mananagot din po tayo dyan.
Kasi lahat ng resources, Psalm 124, lahat yan sa Diyos. Even in First Chronicles, lahat ng ginto, pilak, lahat ng yaman sa langit, sa lupa, sa Diyos po yan. Wala tayong pagmamayari. Nung lumabas po tayo at nung ipanganak po tayo, nandyan na po ang mga yan. Kasi ang Diyos ang lahat may lalang po niya. And the reason why God is blessing you, alam po niya, mabubuhay kang pansamantala. And also, meron kang kingdom ng Diyos na dapat mong i-advance. That's the purpose. Kasi di ba mas masaya ang may pera o mas masaya yung wala? Sino dito masaya sila pag may pera? 10, 20, 30, 40, di ba masaya, di ba? O, bakit masaya? May nagagawa ka. Yung ang wala kang pera, may nagagawa ka. Yung may pera ka pa kaya. Di ba? Siyempre, hindi lahat naman pagkakataon, nagpapalibre ka. 5 years ka lang magpapalibre. Hindi ka pa nga. Hindi ka pa na. Naman, manalangin ka na kay Lord. Amen? Sa tuwing pumupunta kayo kaya kung suli mo, kaya doon, pag pumupunta na kayo sa tindahan, lagi kang nasa likod. Siyempre ngayon naman ni Lord na napapahiya ka. Yung pag pinag-usapan ng libre, punta kayo ng McDo, kape, gagano ka. 5 years mo lang ginagawa. Hindi ka nanangawit yun. 5 years. O, gusto niyo i-bless ka, kaya gusto niya mag-blessing ka. O, magkaroon ka lang tamang pananaw sa pera. Bigay ng Diyos yan eh. Hanggat hindi natin inaamin sa Diyos ang lahat, hindi tayo magiging effective. Kasi bakit? Deuteronomy 8:18, it is the Lord who gives us the ability to accumulate wealth. Anong magagawa mo kung nanghihina ka kung di ka bibigyan ng lakas ng Lord? Hindi ka makakapagtrabaho. Pero pag ganito naging mentality natin, ay kaya malayong mararating natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, magpaturo tayo ng sistema sa Diyos when it comes to money kasi best ang Diyos pag nagturo. Malayong mararating mo, kapatid. Kasi bakit? Nais ni Lord eh. Kasi reflection mo si Lord eh. How can you reflect God in terms of generosity kung wala ka? Oh. Di ba? Siyempre, ngayon, dahil wala kang nakako-contribute, 5 years ka lang ganyan. Oh. Tapos, pag kumain pa, ikaw pang pinakamalakas na kumain. Sa bagay, half rice ka lang, no? Half rice cook yan. Diba? Kaya maging blessing tayo. Amen? Amen po ba? Kasi yun ang puso ni Lord, yun ang nature ni God eh. O, hindi naman pinag-usapan gaano kalaki, gaano kaliit. Okay? Mananagot tayo yan. Ang mayayaman, huwag ipagyaman ng kayamanan. Kasi, sa totoo naman, mamamatay eh. Di ba? Mamamatay eh. Okay? Yan, ang nag-aasip ng bahagya ay mag-aani ng bahagya. Kumbaga, kung kakandut ka kakain, kakandut mo yung kain mo. Balo yung po rin kaya. May nakausap po kasi ako. Ang problema kasi sa mga Pinoy, mahilig sila sa tingi-tingi. Bayad ang tingi-tingi. Betong yung pack coffee mate, lagay tayo pakitang plastic. Ito tsama meso siya masali. E di po yung salwat ng buong mga yan. Nasanay tayo, minsan ang isip, tingi-tingi. Nawawala po yung spirit of generosity na galing sa Diyos. Ang Diyos generous siya, wala kang ipagtatapat sa binigay niya. Ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo, wala kang ipagtatapat doon. Hindi lang yun everyday, He loads us with blessing. Kanina nga, nagising ka, blessing ni Lord. Eh nung nandiyan si Ulysses, pwede ka namang lumipad, di ba? Di ka lumipad, iningatan ka ng Diyos. Di ba? Pwede na ka man dumagos. Pwede na ka man lipad, paspas ka kayo ng pabiyan. Pero iningatan ka ni Lord. Di ba? Walang tigil sa prayer. Lord, from 2 o'clock, 5 o'clock, Lord. Eh, magkailan lang man, magkailan. Totoo yun, di ka iwan ng Diyos eh. Pag ang lahat okay, ikaw ang nag-iiwan sa Diyos. Lord, magkailan ako na, magkailan ako na, magkailan ako na. Huwag na ayos. Lord, kaya ka pa. Eh po mga niya, respect ka. May puso yan, may damdamin yan. Kanahiram yan. Lord, iking sanggalang. Eh, gana-gana, memorize Lord. Iking bato ko, iking sanggalang ko, iking shield ko, iking shelter ko, iking gana-gana. Anya nga lang ni Ulysses? Anak. Lord, ibalik na ako kayo. Maging akong active pa si Bayo. Gawin ko kanina yung gana-gana. Iligtas mo kami sa alam mo na sakit. Alam mo na sakit? Oh.
Na naman, church. Ingat ka kapatid, may 4 pang kapatid si Ulysses. Kasalukuyan na nag-gym yan. Lumalaki yung muscle. Kaya, kumusta? How's your tithes and offering, my friend? Tithes and offering is a test of your obedience to God. Wala nang iba. It's not money issue, but it's heart issue. Ang taong nagmamahal, walang malaking gastos sa kanya. Tandaan mo yan. Now, from the first place, everything is God's. Lahat yan sa Diyos. It's a test of obedience. Anong nakakatakot dyan? It doesn't matter, malaki o maliit. Ang gusto lang ni Lord, priority natin siya. Kasi alam ng Diyos, ang ginto, ang pera, siya lang ang pwedeng umagaw sa kanyang pagka-Diyos. Handa niya. Remember in Matthew, you cannot serve God and Mammon. Why and Mammon? Why article N? Kasi ang mammon, ang pagkain, ang trabaho, ang pera lang ang pwedeng umagaw sa pagka-Diyos. Bakit hindi nag-a-attend ang marami? Pero bakit active sila sa trabaho? Tandaan nyo, hindi kayang pagtanggol ng boss nyo. Pagharap nyo sa Diyos. Bakit? Takot mawalan ng trabaho, hindi takot mawalan ng Diyos. Takot, nakita po natin. Kaya kung ito, magpapaturo tayo kay Lord from scratch, I tell you, malayo mararating natin kasi pangarap lagi ng Diyos that we will gonna reflect Him as a generous God. Ang Diyos generous. Wala pang pwede ipagtapat na pera at kayamanan sa buhay ni Kristo. Eto kung ang pera hindi mo mapagkatiwalaan ng Diyos kung ang pera, takot ka, pera lang, sa totoo lang, hindi Diyos ang Diyos mo. Ang tunay na Diyos, si Kristo ang Diyos, walang alintana yan kahit buhay ibibigay. Paano mo ibibigay ang buhay mo? Pera nga, hindi mo kayang ibigay sa Diyos. Di ba? Paano mo masasabing mahal mo ang pamilya mo? Pera mo nga, hindi mo kayang ibigay. Iba tayo mga Pilipino. Mga Pilipino, tayo po, pera ni lalaki, pera ni babae. Yung iba kasi, siguro sistema nila, yung sa kuha pera nito, pera niya. Diba? Parang ganito yan. What is yours is mine. What is mine is yours. Ganun yun eh. Ang selfish ganito. What is mine is mine. What is yours is mine. And what is mine is mine. Siya lang yan. What is yours is mine. And what is mine is mine. And everything is mine. O, namatay. Sabi ni Lord, ay, dito kamay. Diba? Kasi nasusubok na patay ka na nga sa ibang Diyos. Diyos mo na lang ang Diyos sa ginto lang. Basahin nyo ang Old Testament hanggang sa New Testament kay si Kristo bumaba dito. Pera lang ang pinagtatapat sa Diyos. You cannot serve in a sense two gods, God and Mammon. Either you will love the one, you will hate the other. Kaya dapat hindi po God at pera, gaganon yan dapat. God, dito yung pera. At paano tayo matitry na Diyos lang ang Diyos unless we apply this? Yan ang testing. Wala pa nga si Moses, nandyan na yan eh. Kaya si Kristo, tinuro niya yan eh. Puso lang. Basta ako, ang Diyos ko, kahit kikita ako, ibibless ako ng milyon, handa akong ibigay sa Diyos. Ganun po ang puso ko sa Diyos. Kasi utang po ang aking buhay sa Diyos. Wala akong pwedeng gawin sa Diyos para may antapat. Sa buhay, binigay po niya. Wala. Utang ko ang lahat sa Diyos. Dating makasalanan, dating salbay, dating marumi ang buhay. Na wala pong gumawa nun kundi ang Diyos na pinagkakautangan ko ng buhay. At para mapatunayan ang Diyos ko ay siya ang pinakatangi, pinakamamahal ko, lahat handa akong ibigay sa Kanya. And that is the principle. Kung gusto mong malayo ang mararating mo, pamilya mo, mga anak mo, at mga salin lahi mo, you have to obey God completely. Habang konti pa lang ang pinagkakatiwa ni Lord, practice and exercise it, I tell you. The Lord will lavishly
overflowingly, outrageously bless you. Kinaya namin. Ito na lang po yung last yan. How much we suffer for Jesus. Nung upang pinersecute ka, nagpatuloy ka. Kung nagpatuloy ka, you will receive your reward. Tinakot ka lang ng tatay, kamumuli kayo, sunya kasi ng mga born again mo. Saksakan ta ka ba? At patenta ka. At pamalayan ta kaya na. Oh. Kuminto ka ba o nagpatuloy? Kung nagpatuloy ka, you will receive reward from God. Ha? Sa iba nga talagang sinusulong ko, binabato ko yun. Sa India, sa masaselang lugar. Okay? How we spend our time? Saan mo madalas ilagi yung panahon mo? Kumpare, kumare, kaibigan, o sa paglilingkod sa Diyos? Sa pagbabasa ng Bible, sa panalangin, pag-share, pag-encourage. How many souls we witness to and want to Christ? Ilan na yung nasabihan natin, ilang years na tayong Christian, ilan na yung nasabihan natin that someone loved them so much. Someone died for them. Yan po. Ano pa? How much the doctrine of the rapture means to us? Pag pinag-usapan ng muling pagbabalik ng Kristo, excited pa tayo. O iniiwasan natin, o ayaw natin yung topic na yan, kasi ayaw mong mamatay. Pati good news kahit ayaw mong mamatay, mamamatay ka. Ano? So, sabihin mo sa katabi mo, good news, sabihin mo,